Morning Philippines, hello world. So today is May. Mali yung orasan ko. Today is May 2, araw ng Miyerkules, Huwebes pala. Kahapon ay walang pasok dahil Labor Day, May 1. Yun. So today is Thursday, araw ng today is May 2, araw ng Thursday. Time check, it's 7:45. And dito na ako nakapark, kararating ko lang. And I'm Oscar. This is Millennial Memo, personal stories of a millennial government employee living here in the province of Nueva Ecija. So, ano ba ang naging activities namin last Tuesday? Tuesday, wala namang gaano. Kahapon meron. Though araw ng Miyerkules, no? Kahit tawag dito, kahit tayo ay holiday, no? Binisita natin yung installation ng VSAT or Very Small Aperture Terminal provided by the DICT to the CDRMO, no? City Disaster Risk Reduction and Management Office. So nagbigay sila ng internet sa DRM natin, no? Sa barracks. So dineploy ko kahapon si Shen doon to monitor the installation and also to study how VSAT works, para saan ba to, ano ba ang purpose ito sa DRRM. At basically, as far as I know, these equipment is like tawag dito, Starlink, na medyo small, medyo heavy lang, medyo malaki, no? Pero yun ang VSAT. Sa pagkakaalam ko rin, VSATs were used during the election of Digong and Rojas, no, doon sa Langka, doon sa GIDA, Geographical Isolated and Disadvantaged Area sa amin, no? Pagkakalam ko yan ang ginamit. So we had this documentation. I will be posting it on my LinkedIn profile. So just to continue, naalala ko na ang aking content ngayon. Yun, like what I have told you last time, nagkaroon ng saan ba kaya to? Nag-end na yung OJT namin. So looking forward that Sunday magamit nila yung kanilang tutunan sa LGU, sa kanilang pagkatrabahuan sa private firms, sa government firms, sa public firms, saan man sila pumunta. Sana the ethics that they have earned experience here will be used on their, kung saan man sila magtrabaho. So today, ang aming activity, wala naman, monitoring na lang din, and I will be focusing more on my LinkedIn, posting doon daily. I'm not sure na daily, but consistent posting, consistent vlogging, na magkaroon ako ng future dito. Consistency is the key nga naman. But anyway, consistent with quality videos, quality posts, I think mag-earn naman yun. Yung pagod naman natin is mag-earn naman tayo. Nito nga kahapon, no, binuview ko yung video ko ng Emerging Tech Laboratory, kung saan tinuturo ko yung process doon sa YouTube ko sa paggawa ng mapa, no? Then suddenly may nag-appear na ads, samantalizing ka ako tong ads na to, no? Though I'm not monetized pa, kasi sa pagkakalam ko may mga minimum yan, minimum number of subscribers, minimum hour of views, mga ganun eh. Wala pa ako eh, pero nagkakaroon na ng ads. So paano ba nangyari? May ads na yun. So kasi meron akong requirements sa mga estudyante ko na gumawa sila ng mapa,
nag-print out sila, nila sa akin soft copy, doon ko titignan sa Google, and siyempre printed output nila. Siguro may record naman ako. Doon nila binabalik-balikan yung video, binabalik-balikan nila tutorial kung paano nga ba gumawa. So I think that's one of the reasons why YouTube is, incorporating ads within the video. Kaya ako naman alam yan is because of the notion that my boss sa CPDO asked me that if we could conduct a seminar on GIS, on mapping. No? Pwede naman po ako. Wala pong problema. Sino daw ba gagawa nung project proposal? Sabi ko, kahit sila na lang. Kasi, baka isipin nila, gigil ako sa mga ganyan. Hindi naman sila, ma'am, pero yung ibang tao, baka isipin nila, gumagawa ko ng way para bumida ako. No, that's not part of my intention. I'm just sharing some of my knowledge sa mga gusto naman. Tsaka di ko naman expect na not totally mamaster, but magagamit ko yan sa pagtuturo, sa trabaho, diba? So sabi ko sa kanila, maximum of 10 participants na lang po para hindi ganun kabigat yung pagtuturo. Doon nga sa sa Wesleyan, nila sila 40, 30, 20 ka mo na lang. Hindi, 40 siguro. Wesleyan nga 40, hirap na hirap ako Dito pa, diba? Doon sa 40 na yun, lahat yun mga computer literate, computer addicts. Tapos dito hindi ko din naman sure yung kanilang background, so 10 must be enough sa pagtuturo. I-review ko pa yung mga slides. And also, just want to share with you that the Wesleyan, may alma mater, wow, especially the students of the College of Engineering and Computer Tech invited me to speak before them about something that I already shared doon sa Clark. I-repeat ko lang yun kasi it's part of their curriculum, seminars. Yun. So, invite ako ng mga estudyante ko na magkanda ako ng seminar about something, about ganyan. It's a small talk naman. Depending on so again, my topic is the computer engineers in the future of work. So, yun ang aking discussion. I will be sharing with them what are the disruptions computer engineers can bring into the ever-evolving cyberspace, in ever-evolving landscape of the government and as well as the private firms. So, yun ang aking tuturo. So, ang aking totok. And also, I will be tweaking some of the information in my LinkedIn. And also pala, share ko ulit sa inyo, last sem nga ba yun? Ano ba ang second sem, Yeah, last year, 2023, nagturo din kasi ako sa Wesleyan as part-time instructor, emerging tech. So, one of my students there was Mr. Ezekiel Arceo. I find him intelligent, na matalino din naman, magaling. So, I was surprised that nung first sem ng Wesleyan, naging siya, instructor.
I don't know kung full-time siya or part-time. Again, he's a instructor na sa Wesleyan. So, nakaka-proud na yung estudyante ko ngayon, kasama ko na sa pagtuturo. And again, that's why I shared to you. Kasi, last month, I think, the ICPEP or the Institute of Computer Engineers of the Philippines was able to, conduct again a seminar on international something, research paper on emerging technology, something ganon. So, isa sa nag-present doon is si Engineer Roseo, no? Ang kanilang pinresent is yung kanilang thesis before, yung charity. Wow, charity. Para siyang online community pantry, no? That's the idea. Online community pantry wherein itong community pantry na online community pantry na to. Iba ang logic sa community pantry, yung mga merong available stocks, available items, available na sobra sa kanila. Ilalagay nila sa isang table. Doon nila ilalagay. And then, hayaan nilang nila kung sinong may kailangan doon, kukuha doon. Diba? Kung sinong may sobra, ilalagay doon. Sa community pantry. So, yung charity is the digital version. Kung saan, it's like an inventory wherein, for example, meron akong extrang itlog. Or extra item na lang, extra itlog. Meron akong extrang pagkain. Or dilata. Ngayon, ang gagawin ko doon sa charity, sa mobile app nila, maglalagay ako, add item. Tapos, anong item ila-add mo? Picturean ko yung item, pack, Ligo sardines, tapos item, ilan, yon. So, pagka na-post ko doon, yung mga viewers naman, pwede nila makita kung ano yung mga available na pwede nilang kunin. So, paano kukunin? Hindi, punta ka sa bahay. No? Punta ka sa bahay nila, pwede ko po bang mahingi itong ganito, ganyan. Yan. Or, sa pagkakalam ko, meron silang middle man. No, the middleman. Meron silang sa barangay. So doon na mangyayari. For example, may nag-request. Doon kayo magkikita, 'di ba? Okay, mag-aabutan. But definitely the idea there's that pwedeng mag-direct yung tao. No? Ako punta ako sa bahay nila Engineer Roseo. Kukunin ko po itong 5 pirasong dilata na pinost nyo. Baka pwede. Wala na po kasi kaming makain. Yung mga ganung bagay. Or pwede namang hiraman. Meron nga kami testing doon na kotse. Kapahiram. Ganun ba? So, for rent. Totally for rent. Papahiram yung sasakyan mo within 1 hour. Within 1 day. Yan. Nandun naman. Kompleto naman sa charity. That's the idea. Online community pantry. Yun. That's charity. So, the idea there is nag-best presenter siya. Ang ganda ng idea na yun, no? Online digital community pantry. So, naalala ko yung mga ganong innovation, no? Kasi wala dito nun. Hindi ko alam ba't wala. I don't know kung hindi ba kaya ng mga estudyante, hindi ba kaya ng mga teacher yung mag-ganon. Diba? I'm not telling na hindi ko sinasabing magaling ako. Pero, may thirst of knowledge, may thirst of innovation. Hinahanap-hanap ko yung mga ganong idea. Galing naman ito. Napakagaling. Pwede pala yun. Yung mga ganong expressions ba? Na, pwede pala yun. Meron palang ganong idea. Meron palang ganong device. Meron palang ganitong innovation. So, yun ang usually hinahanap-hanap ko rin dito. Research and development. Mga ganon ba? So, kailan pala yun. So yeah, I think those are my activities and previous activities. No? Tomorrow, another day, another video. Yeah, tomorrow, another day, another video. Again, this is Oscar and this is Millennial Memo, personal stories of millennial government employee living here in the province of Nueva Ecija. See you again tomorrow.